Maaliwalas ang umaga sa paliparan nang bumaba mula sa eroplano si Adrian Villarreal, isang kilalang negosyante na halos lahat ng tao ay nagtataka kung paano niya naggagawang palaguin ang iba't ibang negosyo sa ibang bansa. Ngunit sa kabila ng kanyang kayamanan, may mabigat na puwang sa kanyang puso, ang anak niyang si Nathan. Matagal na panahon na rin mula nang huli niyang nasilayan ng bata, at ngayong kaarawan nito, nagpasya siyang magbalik ng walang abiso upang ibigay ang sorpresang matagal na niyang iniisip. Sir Adrian, may naghihintay na pong sasakyan sa inyo. Bati ng kanyang assistant habang iniabot ang isang maliit na kahong may ribbon. Ito po ba ang regalo para sa anak ninyo? Ngumiti si Adrian at marahang hinaplos ang kahon. Oo, ito ang matagal niyang hinihiling noong huli kaming magkausap. Ayokong mawala ang pagkakataong makita ang ngiti niya kapag inabot ko ito. Habang bumabagtas ang kanyang sasakyan papunta sa mansyon, binalot ng pananabik at kaba ang dibdib ni Adrian. Matagal siyang nababad sa trabaho at negosyo at ngayon ay pinagsisisihan niyang hinayaan ang distansya sa pagitan nila ng kanyang anak. Sa bawat kilometro papalapit, naaalala niya ang mga simpleng sandaling kasama si Nathan. Ang unang hakbang nito, ang unang tawag ng papa, pat ang huling gabing nagkasama sila bago siya umalis para sa negosyo sa Europa. Pagdating sa malawak na tarangkahan ng mansyon, sinalubong siya ng mga pasambahay. Ang ilan ay hindi makapaniwala na bigla na lamang bumalik ang kanilang amo. Sir Adrian, bulalas ni Mang Rodel, ang matagal ng driver ng pamilya. Hindi po namin alam na darating kayo. Si Nathan. Naku sir, siguradong matutuwa yon. Mumiti si Adrian, ngunit kapansin-pansin ang lungkot sa kanyang mga mata. Kumusta siya, Mang Rodel? Lagi ko siyang iniisip. Ano bang kalagayan niya rito? Nagkatinginan ng mga tauhan. Tila nag-aatubili bago magsalita. Sir, sabat ni Aling Rosa, ang mayordoma. Madalas po siyang mag-isa sa silid. Hindi siya gaanong nakakalabas, lalo na kung walang utos si Ma'am Clarice. Bahagyang nagdilim ang mukha ni Adrian. Kilala niyang istrikta si Clarice, ang kanyang pangalawang asawa at madrasta ni Nathan. Ngunit hindi niya inakalang ganoon ang trato nito sa anak. Nagkakaproblema ba sila? Tanong niya, pilit pinapakalma ang sarili. Hindi naman po sa ganoon, sir, sagot ni Aling Rosa, halatang nag-iingat. Pero iba po ang turing ni Ma'am Clarice. Hindi niya masyadong pinapakita ang lambing kay Nathan. Kaya nga po madalas kaming naaawa sa bata. Humigpit ang hawak ni Adrian sa hawakan ng regalo. Kung ganoon, mas lalo kung kailangan makita ang anak ko, na yun din. Pumasok siya sa loob ng mansyon. Ang malalaking chandelier at makintab na marmol na sahig ay walang pagbabago, marangya at magarbo. Ngunit may malamig na pakiramdam. Wala ang siglang dating naroon noong buhay pa ang unang asawa ni Adrian, ang ina ni Nathan. Habang umaakyat siya sa hagdan, narinig niya ang banayad na hagikhik ng ilang tauhan na patagong nagbubulungan. Hindi iyon ingay ng kasiyahan, kundi tila pag-uusapan kung anong gagawin sa pagbabalik ng amo. Lalo siyang kinabahan, ngunit hindi niya pinansin. Pagtapat sa pintuan ng kwarto ng anak, kumatok siya ng marahan. Nathan, bulong niya. Papa's here. Walang sagot. Marahang pinihip ni Adrian ang seradura at dahan-dahang bumukas ang pinto. Sa loob, nakaupo si Nathan sa gilid ng kama. Wakap-yakap ang isang luma at kupas na stuffed toy na siya mismo ang nagbigay noon pang maliit pa ito. Maputla ang bata, malungkot ang mga mata at halatang bihirang ngumiti. Papa, mahina nitong sambit nang makita siya. Agad na napaiyak si Adrian sa simpleng pagtawag na iyon. Lumapit siya at agad na niyakap ang anak. Anak, andito na si Papa. Pasensya ka na kung ang tagal kong nawala. Hindi na kita iiwan. Ang nag-go-hole si Nathan. Tila naipon ang lahat ng lungkot at pangungulila. Akala ko hindi ka na babalik, Papa. Lagi ko po kayong hinihintay. Habang yakap-yakap ang anak, napansin ni Adrian ang ilang laruan na nakatambak sa gilid ng kwarto. Mga luma at halos sira na. Walang mga bagong gamit. Walang palatandaan na tinutukan ng madrasta ang pangangailangan ng bata.
lalong sumidi ang pag-aalala sa kanyang puso. Bukas ang birthday mo, anak. Dito ako para ipagdiwang natin ng magkasama. Bulong ni Adrian habang pinapahid ang luha ng bata. May regalo ako para sa'yo. Kinuha niya ang maliit na kahong may ribbon at iniabot ito. Dahan-dahan itong binuksan ni Nathan at nang makita ang loob ay napangiti ito, bagamat bakas pa rin ang lungkot sa mukha. Ito po yung gusto kong laruang robot. Ulalas ng bata. Salamat po, Papa. Ngumiti si Adrian at hinaplos ang buhok ng anak. Para sa iyo yan, Nathan. Hindi lang bilang regalo, kundi paalala na lagi kitang iniisip kahit saan ako mapunta. Habang magkausap sila, hindi niya maiwasang mapansin na tila may takot pa rin sa mga mata ni Nathan. Parang may gusto itong sabihin, ngunit pinipigilan ang sarili. Anak, may problema ba rito? Tanong ni Adrian, malumanay ang tinig. Pwede mong sabihin kay Papa. Umiling si Nathan at yumakap muli. Basta po andito na kayo, Papa. Masaya na po ako. Ngunit sa loob-loob ni Adrian, alam niyang may mali. Ang mansyon ay puno ng ginto at karangyaan, ngunit ang puso ng anak niya ay puno ng pangungulila at kawalan ng tunay na kalinga. Lumabas siya ng silid upang makalanghap ng hangin. Sa hagdan, muling natasalubong niya si Aling Rosa. Sir, natutuwa akong nakita ninyong muli si Nathan. Mahina nitong sabi. Pero sana mas matagal kayong manatili. Matagal na po kaming nag-aalala sa kanya. Tinitigan ni Adrian ang mayordoma at matatag na tumango. Huwag kang mag-alala, Aling Rosa. Nandito na ako at titiyaking kung walang makakasakit pa sa anak ko. Habang bumabalik siya sa silid ng anak, tahimik niyang pinangako sa sarili. Simula ngayong araw, hindi na niya hahayaang ang yaman o negosyo ang maging dahilan upang mapabayaan ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanyang pamilya. Sa kanyang puso, nagsisimula ng mabuo ang ideya na may kailangang magbago sa loob ng kanilang sariling tahanan. At sa pagbabalik niyang iyon, magsisimula ang kwento ng isang ama na handang ipadlaban ang anak laban sa kahit sinong tatangka na sirain ang masilang puso nito. Sa unang gabi ng pagbabalik ni Adrian, hindi maiwasang mapansin ni Clarice ang biglaang pagbabago sa atmosfera ng mansyon. Nakauwi ang kanyang asawa nang hindi niya alam at higit sa lahat, diretso itong nagtungo kay Nathan. Habang nakaupo siya sa kanilang maluwang na dining hall, hawak-hawak ang isang baso ng alak, sumiklab ang galit sa kanyang dibdib. Bakit hindi man lang ako naabisuhan na darating si Adrian? Mariin niyang tanong kay Aling Rosa na abalang nag-ayos ng mesa. Pasensya na po, ma'am. Sagot ng mayordoma habang nakayuko. Hindi po kasi nagbigay ng abiso si sir. Gusto niya pong sorpresahin si Nathan. Napangiwi si Clarice, halatang hindi nagustuhan ang sinabi. Sorpresahin? Ang anak niya lang? Ni hindi man lang ako isinama sa plano. Ano bang tingin niya sa akin? Estranghero? Tahimik ang mga takuhan. Wala ni isa ang naglakas loob na tumugon. Samantala, si Adrian ay bumaba na mula sa itaas, kasama si Nathan na hawak ang kamay ng ama. Kitang-kita sa mga mata ng bata ang kakaibang kislap na matagal nang nawala. Tumigil si Clarice at pinilit magpanggap na masaya. Oh, Adrian, bati niya na may pilit ng ngiti. Bakit hindi ka nagsabi na darating ka? Kung alam ko lang, naghanda sana ako ng espesyal na hapunan para sa lahat. Initigan siya ni Adrian, malamig at walang ekspresyon. Gusto kong maging sorpresa para sa anak ko. Hindi naman ito tungkol sa mga handa o selebrasyon. Gusto ko lang makita ang mukha niya at makasama siya. Nang marinig iyon, mas lalo pang sumiklab ang selos sa puso ni Clarice. Hindi siya ang unang inalala ng asawa. Hindi siya ang pinuntahan o niyakap. Sa halip, ang batang matagal na niyang tinitiis sa ilalim ng kanyang bubong ang naging sentro ng lahat. Kinagabihan, matapos nilang kumain, sinubukan ni Clarice na kausapin si Adrian sa kanilang silid. Adrian, malambing niyang simula,
Hindi mo man lang ako tinawagan. Nagtataka tuloy ako kung may ginagawa akong mali. Parang palaging si Nathan ang inuuna mo. Dapat lang, matatag na sagot ni Adrian. Anak ko siya. At bilang ama, obligasyon kong ibigay ang pagmamahal at atensyon na matagal ko nang hindi na ibigay. Hindi ko na uulitin ang pagkakamaling iyon. Sandaling natahimik si Clarice bagong mumiti ng mapait. Hindi mo ba nakikita ang ginagawa ko para sa mansyon na ito? Para sa'yo? Lagi kong inaalagaan ang imahe ng pamilya natin. Pero ni minsan, hindi mo ako pinasalamatan. At ngayon, parang ako pa ang lumalabas na kontrabida. Huminga ng malalim si Adrian. Hindi ko sinasabing wala kang nagawa. Pero hindi sapat ang maganda ang imahe kung ang puso naman ng bata ay pinapabayaan. Nang marinig iyon, tuluyang napuno si Clarice ng sama ng loob. Lumabas siya ng silid at nagtungo sa kanyang sariling maliit na opisina sa mansyon, kung saan nakatago ang mga lihim niyang alalahanin. Doon, nakaharap siya sa salamin at kitang-kita ang mapang-asar na ngiti sa kanyang labi. Kung ganon, Nathan, bulong niya sa sarili. Tignan natin kung hanggang saan ang kaya mong makuha kay Adrian. Kinabukasan, habang abala si Adrian sa mga tawag mula sa kanyang mga negosyo, pinilit ni Clarice na ipakita ang kanyang pagkukunwari. Naghain siya ng almusal para kay Nathan at pinilit ngumiti. Kumain ka na, Nathan, aniya. Alam kong paborito mo ang pancakes. Nag-aalangan ng bata at tumingin muna kay Adrian bago sumubo. Agad namang napansin ni Adrian ang kaba sa mga mata ng anak. Nang matapos ang pagkain, hinila ni Nathan ang kanyang ama. Papa, pwede po ba tayong maglaro sa hardin? Mumiti si Adrian. Siyempre anak, matagal na akong hindi nakakapaglaro kasama ka. Habang naglalaro sila, palihim na pinagmamasdan ni Clarice mula sa balkonahe. Sa bawat halakhak ni Nathan, parang tinutusok ng karayom ang kanyang puso. Ramdam niya ang pagkakaiba. Hindi niya kailanman mapapalitan ang lugar ng bata sa puso ng asawa. Nang sumapit ang gabi, kinausap niya si Adrian. Adrian, sana maintindihan mo. Hindi madali para sa akin na maging madrasta. Sinusubukan kong mahalin si Nathan. Pero mahirap kapag siya mismo ang laging humahanap sa ina niya. Hindi ako ang ina niya at pakiramdam ko hindi niya ako matututunang mahalin. Tahimik lang si Adrian, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang higit pa sa sinabi ni Clarice ang katotohanan. Nakita niya ang lungkot at takot sa mga mata ng anak at alam niyang may itinatago itong karanasan na hindi niya pa nadidiskubre. Pagkatapos ng usapan, pumunta siya sa silid ni Nathan. Nakita niyang nakahiga na ito. Hawak pa rin ang stuffed toy. Anak, mahina niyang tanong. Mahal ka ba ng mama Clarice mo? Sandaling natidila ng bata bago tumango. Pero hindi maikubli ang takot sa kanyang kilos. Opo, Papa. Pero masaya po ako kapag kayo ang kasama ko. Napapikit si Adrian, pinipigilang masaktan. Sa kanyang isipan, malinaw na hindi totoo ang itinugo ng anak. Ang mga tauhan ng bahay, ang mga tingin nila, at ang malamlam na ngiti ng bata. Lahat iyon ay patunay na may kulang, may mali. Sa puntong iyon, nagsimulang mabuo sa isip ni Adrian ang pangakong hindi niya hahayaang manahimik ang mga lihim na nagkukubli sa loob ng kanilang sariling mansyon. Isa-isa niyang hahanapin ang katotohanan. At kung totoo ngang hindi tapat si Clarice sa pagiging madrasta, handa siyang ipaglaban ang anak. Anumang halaga pa ang kailangan niyang ibigay. Kinabukasan, maagang nagising si Adrian. Sa loob ng kanyang silid, habang tinitingnan ang kalendaryo, naalala niyang eksaktong araw na iyon ang kaarawan ni Nathan. Habang nakaupo sa kama, malalim ang iniisip niya. Gaano karami bang alaala ang nawala sa kanya dahil sa pagtutok sa negosyo? Ilang taon na rin niyang hinayaan ang distansya sa pagitan nila. At ngayong nasa harap niya ang pagkakataon, hindi niya ito sasayangin. Paglabas niya sa kwarto, nadatnan niya si Nathan na tahimik na nakaupo sa may bintana. Hawak ang paborito nitong stuffed toy. Lumapit siya at marahang tinapik ang balikat ng anak. Happy birthday, anak! Malumanay niyang bati. Napalingon si Nathan at agad nang umiti. Salamat po, Papa. Hindi ko po inakalang makakasama ko kayo ngayong araw.
Ngumiti si Adrian. Iniabot ang isang maliit na supot. Isa pa itong regalo para sa'yo. Pero higit pa rito, gusto kong ipangako na ngayong nagbalik ako, sisikapin kong bumawi. Gusto kong tayo mismo ang magdiwang ng espesyal na araw mo. Habang nag-uusap sila, dumating si Clarice, dala ang isang tray ng almusal. Happy birthday, Nathan. Anya na may pilit ng ngiti. May handa akong maliit na selebrasyong mamayang gabi. Tatawagan ko ang mga kaklase mo para magkaroon ka naman ng kasayahan. Nagpasalamat si Nathan, ngunit nakatingin ito kay Adrian, tila humihingi ng gabay. Agad namang nagsalita ang ama. Hindi na kailangan ng engrandeng handaan, Clarice. Ang mahalaga, makasama ko ang anak ko ngayong araw. Sapat na sa akin ang simpleng hapunan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Clarice, ngunit mabilis niyang tinakpan ito ng ngiti. Siyempre, Adrian, ikaw ang nasusunod. Habang gumuusad ang araw, sinadya ni Adrian na huwag ipaalam sa asawa ang lahat ng detalye ng plano niya. Pinatawag niya si Mang Rodel at Aling Rosa. Gusto kong makasama si Nathan sa isang maliit na lakad. Dadalhin ko siya sa lugar na matagal nang niyang gustong puntahan. Huwag niyo nang sabihin kay Clarice para hindi na siya mag-alala ng sobra. Nagulat man ang dalawang tauhan, tumango na lang sila. Opo sir, mas maganda po iyon, siguradong matutuwa si Nathan. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakasakay muli sa kotse si Nathan kasama ang kanyang ama. Hindi bilang anak ng isang abalang negosyante, kundi bilang isang batang sabik sa atensyon. Habang tinatahak nila ang highway palabas ng syudad, hindi na itago ni Nathan ang tuwa. Papa, saan po tayo pupunta? Tanong ng bata, bakas ang excitement sa boses. Isang lugar na matagal mo nang binabanggit sa akin, sagot ni Adrian. Naalala ko noong huli tayong nag-usap sa telepono. Sabi mo gusto mong makita ang zoo sa kabilang bayan. Kaya doon tayo pupunta. Namilog ang mga mata ni Nathan. Talaga po, Papa? Matagal ko na pong gusto yon? Ngumiti si Adrian. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa pagiging simpleng ama na nagbibigay saya sa anak. Nang makarating sila sa zoo, kitang-kita ang pagkislap ng mga mata ni Nathan sa bawat hayop na nakikita niya. Lalo na nang makita niya ang mga leon at elepante. Papa, ang lalaki nila! Tuwang-tuwa nitong sigaw. Parang mga nasa libro lang. Marahang hinawakan ni Adrian ang balikat ng anak. Oo anak, at lahat ng ito, gusto kong makita mo mismo. Ayokong puro larawan lang ang nakikita mo. Gusto kong maranasan mo ang mga bagay na ito kasama ko. Habang naglalakad sila sa paligid, napansin ni Adrian ang kakaibang sigla ng bata. Sa bawat halakhak, sa bawat pagturo sa mga hayop, kitang-kita ang kakulangan na naidulot ng kanyang pagkawala. Doon niya lubusan na unawaan na ang pinakamalaking kayamanan niya ay hindi ang negosyo o pera, kundi ang mga oras na nasasayang na dapat sana ay kasama ang anak. Pagbalik nila sa mansion sa hapon, dala nila ang ilang souvenir mula sa zoo. Nakita sila ni Clarice sa may pintuan at agad siyang nagkunwang masaya. Oh, saan kayo nanggaling? Tanong niya, ngunit halatang may bahid ng pagtatampo. Dinala ko si Nathan sa zoo. Sagot ni Adrian ng diretso. Birthday niya ngayon. At gusto ko siyang bigyan ng alaala na hindi niya malilimutan. Sumimangot si Clarice, ngunit wala siyang naisagot. Umakyat siya sa kanyang opisina at doon inilabas ang inis. Samantala, binigyan ng mga kasambahay ng munting sorpresa si Nathan sa hapagkainan. May maliit na cake na may kandila at sabay-sabay silang bumati ng Happy Birthday! Habang nakatingin kay Adrian, halos lumuha ang bata sa saya. Make a wish, anak, sabi ni Adrian, hinawakan ang balikat ng anak. Pumikit si Nathan at marahang binulong ang kanyang kahilingan bago hinipan ang kandila. Nang tanungin ni Adrian kung ano ang hiling niya, ngumiti lamang ang bata at mahigpit na niyakap ang ama. Hiling ko lang po, Papa, na palagi kayong nandito. Tumigil ang oras para kay Adrian. Sa simpleng salitang iyon, ramdam niya ang bigat ng pagkukulang niya. Ngunit ngayon, may pagkakataon na siyang bumawi at sisikapin niyang tuparin ang pangakong iyon. Sa gabing iyon, habang natutulog si Nathan,
Matagal na nakaupo si Adrian sa tabi ng kama ng anak. Pinagmamasdan niya ang payapang mukha nito. Hawak pa rin ang stuffed toy at ang bagong robot na iniregalo niya. Sa kanyang puso, nangako siyang ito na ang simula ng pagbabago. Alam niyang hindi magiging madali, lalo na at naroon si Clarice na may sariling damdamin at lihim na itinatago. Ngunit handa siyang harapin ang lahat, ang mga pagsubok sa negosyo, ang mga kontradiksyon sa pamilya, basta't matiyak niyang ligtas at masaya ang kanyang anak. At habang unti-unting sumisilip ang liwanag ng buwan sa bintana, naramdaman ni Adrian na ito ang tamang oras upang magsimula ng panibagong kabanata. Hindi lamang bilang isang negosyante, kundi bilang isang ama na muling natagpuan ang tunay na kahulugan ng tahanan. Lumipas ang ilang araw matapos ang masayang selebrasyon ng kaarawan ni Nathan. Akala ni Adrian ay unti-unti nang bumabalik ang kapayapaan sa kanilang tahanan. Ngunit isang gabi, sa kanyang pagnanais na surpresahing muli ang anak, bago ito matulog, isang tanawin ang tatatak sa kanyang isipan at tuluyang magpapabago ng takbo ng kanilang pamilya. Bandang 10:00 ng gabi, lumapit si Adrian sa silid ni Nathan. Tahimik ang buong mansyon at ang tanging maririnig lamang ay ang ugong ng malamig na hangin mula sa mga air vent. Bago pa man siya kumatok, narinig niya ang marahang pag-iyak ng bata. Nagtaka siya at agad na kumabog ang kanyang dibdib. Bakit may iyak? Bulong niya sa sarili habang dahan-dahang lumalapit. Habang papalapit sa pinto, mas luminaw ang boses. Mahina ngunit punong-puno ng panghihinagpis. Nag-aalangan siyang kumatok, kaya't dahan-dahan niyang pinihit ang seradura at bahagyang ibinukas ang pinto. Doon natigilan siya sa kanyang nakita. Si Clarice, hawak ang isang baso ng malamig na gatas, ay marahas na ibinubuhos ito sa ulo ng kawawang si Nathan. Wala tang kwenta kahit kaarawan mo lang, hindi ka marunong magpasalamat. Lagi ka nalang nakakapit sa tatay mo. Sigaw nito habang nakangiwi ang mukha. Nanlaki ang mga mata ni Adrian, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ang batang matagal niyang pinangarap na mapasaya ay ngayoy nanginginig, basang-basa at humihikbi sa gilid ng kama. Para siyang binuhusan din ng malamig na tubig, ngunit sa kanya, galit at pagkasuklam ang pumalit. Hindi na siya nakapagpigil. Agad siyang sumugod sa loob ng kwarto at hinila si Nathan palayo kay Clarice. Anong ginagawa mo sa anak ko, Clarice? Galit na galit niyang sigaw. Nagulat si Clarice. Hindi inaasahang mahuhuli siya. Adrian, hindi mo naiintindihan. Dinidisiplina ko lang siya. Disiplina? Sigaw ni Adrian. Nanginginig ang boses sa galit. Ang bata ay umiiyak. Anong klaseng disiplina ang ginagawa mong pambabastos at pananakit? Higpit na yumakap si Nathan sa ama. Halos hindi makapagsalita dahil sa takot. Papa, huwag niyo po akong iwan. Paulit-ulit niyang bulong. Tila nanigas si Adrian. Pinipilit pakalmahin ang anak habang pinapahid ang malamig na gatas mula sa buhok nito. Shh! Andito na si Papa, anak. Hindi ka na niya masasaktan, mahina niyang wika, ngunit sa tono ng kanyang boses ay halatang nanginginig siya sa emosyon. Nagtangka pang magpaliwanag si Clarice. Adrian, mali ang iniisip mo. Pasaway lang siya kaya. Ngunit hindi na siya pinatapos ni Adrian. Wala kang karapatang gawin yan sa anak ko. Anak ko siya, Clarice. Hindi mo siya laruan para basta-basta mong pahiyain. Nang marinig ito, ang mga kasambahay na nakakarinig ng kaguluhan ay nagtakbuhan at napatigil sa may pintuan. Si Aling Rosa ay napaiyak, samantalang si Mang Rodel ay mariing nakapikit. Halatang matagal na nilang gustong magsalita. Ngunit na yun lamang nakita ang ebidensya sa harap mismo ng kanilang amo. Lumapit si Aling Rosa at nanginginig na nagsalita. Sir Adrian, matagal na po naming nakikita yan, pero hindi po namin magawa ang dapat dahil natatakot kami. Pasensya na po kung ngayon lang lumabas ang katotohanan. Parang binagsakan ng mabigat na bato ang puso ni Adrian. Lalo niyang niyakap ang anak habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. I'm sorry, Nathan. Patawarin mo si Papa.
Hindi ko alam na ganito ang dinaranas mo. Samantala, si Clarice ay tuluyang nawala ang kontrol. Lahat kayo laban sa akin. Ako ang nag-alaga ng bahay na to habang siya ay nasa ibang bansa. Kung hindi dahil sa akin, matagal nang wala ang pagkakaayos ng pamilyang ito. Pamilya? Balik ni Adrian. Puno ng pang-uiyam ang tinig. Hindi mo alam ang ibig sabihin ng pamilya kung kaya mong gawin ito sa isang batang inosente. Sa puntong iyon, ramdam ng lahat na tuluyan nang nabasag ang peking pagkukunwari ni Clarice. Hindi na niya nagawang sagutin pa si Adrian. Sa halip, mabilis siyang lumabas ng kwarto, iniwan ang lahat sa gitna ng tensyon. Pagkaupo ni Adrian sa kama, marahang kinumutan niya ang anak na patuloy pa ring humihikbi. Nathan, anak, pangako ni Papa, hindi na ito mauulit. Hindi na ako papayag na masaktan ka ulit. Simula ngayon, ako ang magiging sandigan mo. Dahan-dahang huminto ang pag-iyak ni Nathan. At sa kauna-unahang pagkakataong mula nang dumating ang ama, nakatulog siya ng may payapang mukha, na sa mga bisig ng ama na matagal na niyang pinangarap na makapiling. Samantala, sa labas ng silid, nagtipon-tipon ang mga kasambahay. Mahina, ngunit mariin ang kanilang bulong-bulungan. Ito na sigurong simula ng pagbabago. Ngayon alam na ni Sir ang totoo. Habang nakatingin si Adrian sa natutulog na anak, alam niyang iyon ang gabing hindi niya kailanman makakalimutan. Ang gabi kung saan natuklasan niya ang tunay na ugali ng asawa at ang gabi kung saan pinagtibay ng tadhana ang kanyang pangako bilang ama. At sa puso niya, nagsimula ang apoy ng determinasyon na anuman ang mangyari, ipaglalaban niya ang kaligayahan ng kanyang anak. Kahit pa ang kapalit nito ay ang tuluyang pagkasira ng kanyang kasal. Kinabukasan matapos ang gabing iyon, mabigat ang katahimikan sa buong mansyon. Ang mga kasambahay ay tahimik na gumagalaw, takot na muling magkaroon ng kaguluhan. Sa hapagkainan, si Adrian ay nakaupo. Mahigpit ang hawak sa tasa ng kape. Nasa tabi niya si Nathan. Hindi pa rin tuluyang nakabawi mula sa takot ng nakaraang gabi. Sa kabilang dulo ng mesa ay si Clarice, nakakunot ang noo at nagpipilit na magpanggap na parang walang nangyari. Adrian, panimula ni Clarice. Pilit pinapakalma ang tono ng boses. Siguro naman alam mong hindi ko intensyon na saktan si Nathan. Nadala lang ako. Disiplina iyon at bilang asawa mo, karapatan kong tumulong sa pagpapakalaki sa kanya. Malakas ang kalabog ng tasa ng kape nang ibaba ito ni Adrian sa mesa. Tinitigan niya si Clarice ng malamig. Disiplina ba ang tawag mo doon? Sa harap mismo ng mga kasambahay, nakita kong binuhusan mo ng gatas ang anak ko. Ang disiplina ay para magturo, hindi para ipahiya at saktan. Namilog ang mga mata ni Nathan at mahigpit na kumapit sa kamay ng ama. Apa, wag na po kayong magalit. Bulong ng bata, nanginginig pa ang boses. Hinaplos ni Adrian ang ulo ng anak. Hindi ako galit sa iyo, anak. Pero kailangan mong makita na hindi tama ang ginawa sa'yo. Nagpumiglas si Clarice sa kahihiyan. Hindi mo naiintindihan. Ako ang naiwan dito habang ikaw ay nasa ibang bansa. Nagtatamasa ng tagumpay sa negosyo mo. Ako ang nagbantay sa bahay na ito. Ako ang nagtiis. Tumayo si Adrian. Ang boses ay puno ng bigat at galit. At anong kapalit? Ang iparamdam sa anak ko na wala siyang halaga. Ang iparamdam sa kanya na iniwan siya ng lahat. Clarice, huwag mong gawing dahilan ang pagiging asawa ko para abusuhin ang bata. Tumulo ang luha ni Nathan at halos mapahaguhol siya. Papa, totoo po. Lagi niya po akong pinapagalitan kahit maliit lang ang mali ko. Wala naman po akong ginagawang masama. Sa puntong iyon, hindi na nakapagpigil si Aling Rosa na sumabat. Sir, pasensya na po. Pero totoo ang sinasabi ni Nathan. Ilang beses na naming nakikita na pinapahirapan siya. Hindi lang naming masabi sa inyo dahil natatakot kami kay Ma'am Clarice. Pero kagabi, nang makita nyo na mismo, wala na pong dahilan para itanggi. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Adrian, tila pinipigilan ang sariling magwala sa galit. Salamat, Aling Rosa. Dapat noon pa ako nakinig. Samantala, si Clarice ay hindi na nakapagsalita. Halos mamutla ang kanyang mukha, ngunit pinilit pa rin niyang ipagtanggol ang sarili. Lahat kayo laban sa akin.
Wala kayong alam sa hirap na pinagdaanan ko para maging asawa ni Adrian. Kung hindi dahil sa akin, matagal nang magulo ang bahay na ito. Tinitigan siya ni Adrian ng diretsyo. Kung iyon ang iniisip mo, mas lalo mong pinatunayan na mali ang dahilan mo. Ang bahay na ito ay tahanan, hindi entablado ng iyong pagmamataas. Kung hindi mo kayang mahalin si Nathan, huwag mong ipilit. Tumayo si Nathan at niyakap ang kanyang ama. Papa, huwag niyo na po akong iiwan. Natatakot po ako kapag wala kayo. Yumuko si Adrian at mahigpit na niyakap ang anak. Hindi na, anak, hindi na kita iiwan. Habang nakatingin ang mga kasambahay sa tagpo, ramdam nila ang bigat ng mga salitang iyon. Ito na ang simula ng malinaw na pagkakahati sa pagitan ng mag-asawa. Lumapit muli si Clarice, pilit na inaabot ang kamay ni Adrian. Patawarin mo ako, Adrian. Magbabago na ako. Ibigyan ko ng halaga si Nathan, basta huwag mo akong iwan. Ngunit hindi na natitinag si Adrian. Hindi na ito tungkol sa iyo o sa akin. Tungkol ito sa anak ko na ilang taon nang nagtitiis. Wala nang salita ang makakabura ng ginawa mo. Tahimik na napaatras si Clarice habang si Adrian ay buong tapang na itinayo ang kanyang anak at inakay palayo sa hapagkainan. Sa kanyang isip, malinaw na ang desisyon. Hindi na niya hahayaang maulit ang gabi ng kalupitan. Ngayon, mas pinili niyang protektahan ng anak kaysa panatilihin ang isang kasal na puno ng panlilinlang. At sa bawat hakbang palayo nila ni Nathan mula sa mesa, ramdam ni Adrian na nagsisimula na ang totoong laban. Isang laban na hindi lang para sa kanyang karapatan bilang ama, kundi para sa kinabukasan ng anak na minsan ay iniwan, ngunit ngayon ay muli niyang ipinaglalaban. Pagkaraan ng matinding sagupaan sa pagitan ni na Adrian at Clarice, hindi mapakali si Adrian. Sa kanyang puso, malinaw ang kanyang desisyon. Kailangan niyang alamin ang buong katotohanan. Kung matagal nang pinapahirapan si Nathan, ibig sabihin, may mga mata at tainga sa loob ng mansyon na nakakita at nakarinig, ngunit nanahimik. At ngayong lumabas na ang sikreto, panahon na para isa-isang buksan ang lahat ng nakatagong sugat. Kinabukasan, pinatawag niya ang lahat ng kasambahay sa malaking sala. Mahigpit ang kanyang ekspresyon habang nakaupo sa gitnang sofa. Hawak-hawak ang isang tasa ng kape na halos hindi niya naiinom. Si Nathan ay nasa tabi niya, nakayakap pa rin sa stuffed toy. Ngayon, panimula ni Adrian, malamig ang tinig. Ayoko na ng mga palusot. Alam kong hindi lang kagabi nagsimula ang lahat ng ito. Isa-isa kayong magsasabi ng totoo. Anong ginagawa ni Clarice sa anak ko habang wala ako? Nagkatinginan ang mga tauhan. Halatang natatakot. Tumikhim si Aling Rosa at mag-unang magsalita. Sir, pasensya na po kung ngayon lang kami nagsalita. Matagal na pong dinaranas ni Nathan ang galit ni Ma'am Clarice. Madalas po niya itong pagalitan kahit maliit lang na bagay. Kapag hindi po naayos ang gamit sa kwarto, pinapagalitan. Kapag nagkamali sa pagkain, pinapahiya. Nagpatuloy si Mang Rodel. Mabigat ang tinig. Sir, minsan po, narinig ko siyang ikinulong si Nathan sa silid ng halos kalahating araw. Ang dahilan lang po ay dahil nabasag ang isang baso sa kusina. Hindi ko na po nakayanan pero natatakot akong mawalan ng trabaho kaya nanahimik na lang ako. Napakuyom ng kamao si Adrian. Halos sumabog sa galit ang kanyang dibdib, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado upang makinig pa. Sumabat ang isa pang kasambahay, si Liza. Ang batang tagalinis. Sir, minsan po, narinig kong umiiyak si Nathan sa gabi. Ang sabi niya, gusto niya sanang tumawag sa inyo pero pinagbawalan ni Ma'am Clarice. Sinabi pa niyang, wala raw kayong pakialam dahil mas mahal niyo ang negosyo kaysa sa kanya. Napayuko si Adrian, dama ang matinding sakit. Sa bawat salitang lumalabas, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng pagkukulang niya bilang ama. Ang anak niyang dapat ay iniingatan at minamahal, nakarinig ng mga kasinungalingang pumapatay sa inosente nitong puso. Hinaplos niya ang balikat ni Nathan na nakikinig din sa usapan. Nanginginig ang bata, ngunit pinilit na magsalita. Papa, minsan po, sinasabi niya na hindi niyo na ako babalikan. Kaya po natatakot ako. Niyakap ni Adrian ang anak. Halos mapaluha. Hindi totoo yun, anak. At simula ngayon,
hindi na ako aalis para iwan ka ulit. Matapos ang lahat ng testimonya, lumapit si Adrian sa isang malaking aparador kung saan nakatabi ang ilang dokumento. Binuksan niya ito at inilabas ang mga CCTV footage na hindi inaasahang na itatago pa sa mansyon. May mga kamera pala sa ilang bahagi ng bahay at doon niya nasilip ang ilang pangyayari. Ang pagsigaw ni Clarice, ang pagbabagsak ng gamit at ang mga pagkakataong tinutulak nito si Nathan. Lalong nagdilim ang kanyang paningin. Ito ang ebidensya na kailangan ko, bulong niya. Wala nang makakaila. Nang gabing iyon, hinarap niya si Clarice sa kanilang silid. Tahimik lamang itong nakaupo, parang walang nangyari. Anong ginagawa mo dito? Dapat kasama mo ang anak mo. Mataray nitong sabi. Ngunit hindi na nagpigil si Adrian. Ibinagsak niya sa mesa ang USB kung saan nakatabi ang mga footage. Tignan mo, huwag mong sabihing imbento ko lang ito. Kita mo kung paano ka umasta sa bata. Klarong-klaro kung sino ka talaga. Nanlaki ang mga mata ni Clarice. Sandali siyang natigilan bago ngumiti ng mapait. So nagsumbong na pala sila lahat sa'yo. At ngayon, ako na ang masama? Wala kang alam sa hirap ko, Adrian? Habang nasa ibang bansa ka, ako ang naiwan. Ako ang nagtiis sa pag-iisa. Hindi mo ginawang magtiis iyon. Balik ni Adrian, puno ng padlilin lang ang pinig. Ginawa mo outlet si Nathan ng lahat ng galit mo. At ngayon, binayaran siya ng sakit at takot. Wala ka nang maidadahilan. Tumayo si Clarice at pilit hinawakan ang braso ni Adrian. Hindi mo ako pwedeng iwan. Hindi ka pwedeng bumitaw sa akin. Kung iiwan mo ako, sisirain ko ang pangalan mo, Adrian. Sisirain ko ang lahat ng pinaghirapan mo. Pinagpan ni Adrian ang kamay nito at matigas na tumingin sa kanya. Kung iyon ang kaya mong gawin, gawin mo. Pero tandaan mo, wala nang mas matimbang pa sa anak ko at hindi na ako kailanman papayag na masaktan siyang muli. Matapos ang gabing iyon, nagpasya si Adrian na humingi ng tulong sa kanyang abogado upang paghandaan ang posibilidad ng hiwalayan. Ngunit higit sa lahat, ipinangako niyang unahin ang kapakanan ni Nathan. Sa mga sumunod na araw, patuloy niyang kinausap ang mga kasambahay upang mas maunawaan ang buong katotohanan. At habang mas lumalalim ang mga ebidensya laban kay Clarice, mas nagiging malinaw ang desisyon niya. Hindi niya na kailanman hahayaang maulit ang mapait na karanasang dumurog sa puso ng kanyang anak. At sa katahimikan ng kanyang opisina, mag-isa siyang nakatingin sa larawan nila ni Nathan noong sanggol pa ito. Mahigpit na niyakap ng kanyang isip ang pangakong gagawin ang lahat, anumang halaga para sa bata. Matapos ang ilang araw ng walang katapusang pagtatalo at mabibigat na revelasyon, napagtanto ni Adrian na hindi naligtas si Nathan sa loob ng mismong mansyon na itinayo niya bilang simbolo ng kanyang tagumpay. Ang tahanang iyon na dapat ay pugad ng pagmamahalan ay naging kulungan ng takot para sa kanyang anak. Kaya't isang umaga, habang tahimik na nag-aalmusal si Nathan sa tabi niya, nilapitan ni Adrian ang bata at mahinahong nagtanong, "Anak, gusto mo bang umalis muna tayo rito? Maghanap tayo ng mas tahimik na lugar, kahit pansamantala lang. Doon wala kang dapat katakutan." Namilog ang mga mata ni Nathan, halatang nagulat, ngunit agad ding sumilay ang kaunting pag-asa. "Totoo po ba, Papa? Hindi na po tayo babalik dito?" Ngumiti si Adrian at hinaplos ang buhok ng anak. "Kung iyon ang nais mo, anak, ang mahalaga, ligtas ka. Hindi ako pwedeng magbulag-bulagan pa. Wala nang mas hihigit sa kapakanan mo." Ilang oras lang ang lumipas, ipinatawag niya si Mang Rodel. "Ihanda mo ang kotse. Aalis tayo ni Nathan. Ayoko na manatili rito." Nagkatinginan ang mga kasambahay at halatang nabunutan sila ng tinik. Matagal na nilang pinapangarap na makita si Nathan na malayo kay Clarice. Habang inihahanda ang mga gamit, si Aling Rosa ay lumapit at maingat na nagpaalala, "Sir, tama po ang desisyon ninyo. Ang batay matagal nang naghahanap ng kalinga. Ngayon, kayo lang ang makapagbibigay noon.
Naglakbay silang mag-ama patungo sa isang maliit ngunit marangyang rest house sa probinsya. Isang ari-arian ni Adrian na bihira niyang mapuntahan dahil sa trabaho. Habang binabaybay nila ang mahabang kalsadang taniman ng palay sa magkabilang gilid, nakadungaw si Nathan sa bintana ng kotse. Pinagmamasdan ang mga bukirin at bundok. "Papa, ang ganda pala dito," sambit niya halos hindi makapaniwala sa tanawin. Parang ang tahimik. Wala pong sigawan, wala pong gulo. Ngumiti si Adrian at hinawakan ang kamay ng anak. "Ito ang bagong simula natin, anak. Walang makakapanakit sa'yo rito." Pagdating sa rest house, bumungad ang malawak na hardin. Mga bulaklak na matagal nang hindi na alagaan ngunit nananatiling buhay at ang sariwang hangin na tila nagdadala ng kapayapaan. Doon, unang beses na nakita ni Adrian ang anak na malayang nakatakbo, tumatawa ng walang takot. "Papa, tara, laro po tayo!" sigaw ni Nathan habang humahabol ng paru-paro. Sumama si Adrian, iniwan ang mga tawag sa negosyo at email sa kanyang cellphone. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, naramdaman niya kung paano maging isang simpleng ama. Malaya mula sa bigat ng responsibilidad sa negosyo, nakatutok lamang sa saya ng kanyang anak. Sa mga gabing lumipas, madalas silang mag-usap sa veranda ng rest house. Habang nagkakape si Adrian, si Nathan naman ay umiinom ng mainit na gatas. "Papa," mahinahong tanong ni Nathan, "bakit niyo po ako iniwan noon? Ang tagal ko pong naghintay sa inyo." Natigilan si Adrian. Sandali siyang napayuko, saka marahang magsalita. "Anak, hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad. Naisip ko kasi noon, kailangan kong magtrabaho para mabigyan ka ng magandang buhay. Pero habang nasa malayo ako, hindi ko napansin na ang tunay mong kailangan ay ang oras ko, ang presensya ko. Hindi na mauulit yan, Nathan. Pinapangako ko." Lumapit ang bata at yumakap sa ama. "Basta po, Papa, huwag niyo na akong iiwan. Masaya na po ako kahit simple lang, basta kayo ang kasama ko." At sa mga salitang iyon, tumibay lalo ang paninindigan ni Adrian. Samantala, sa mansyon, nagngingit-ngit si Clarice. Nan malaman niyang lumisan si Adrian at Nathan, halos mabaliw siya sa galit. "Wala siyang karapatang basta na lang akong iwan. Ako ang asawa niya. Hindi ako papayag na matalo," sigaw niya habang nagwawala sa kanilang silid. Nakipag-ugnayan siya sa ilang kaibigang negosyante at nagsimulang magkalat ng chismis tungkol kay Adrian, na ito raw ay papalubog na ang negosyo. Na kayang bumalik sa bansa ay dahil desperado na. Sa kanyang isip, kung hindi niya makukuha muli ang loob ni Adrian, sisirain na lang niya ang pangalan nito. Ngunit sa kabilang banda, habang abala siya sa kanyang galit at plano, si Adrian ay lalong napapalapit sa kanyang anak. Sa bawat araw na lumilipas, natututo silang magkasama sa maliliit na bagay. Pagluluto ng simpleng hapunan, pagdidilig ng mga halaman, at pagkukwentuhan bago matulog. Isang gabi, habang magkatabi sila sa kama, bulong ni Nathan, "Papa, ngayon ko lang naramdaman na buo ulit ako. Salamat po." Napaluha si Adrian at mahigpit na niyakap ang anak. "Ako dapat ang magpasalamat, anak. Dahil kahit gaano ako nagkulang, tinanggap mo pa rin ako. At simula ngayon, hindi ka na mag-iisa." At doon nagsimula ang kanilang bagong yugto. Isang panahon ng pagtutuwid ng mga pagkakamali, pagbabalik ng tiwala, at pagbuo ng isang ugnayang matagal nang nawasak ng distansya at kasinungalingan. Sa rest house na iyon, natagpuan ni Adrian ang kanyang tunay na kayamanan. Hindi ang negosyo, hindi ang mansyon, kundi ang yakap at ngiti ng anak na matagal na niyang pinabayaan, ngunit ngayon ay muli niyang ipinaglalaban. Sa loob ng mansyon, habang si Adrian at Nathan ay naninirahan na sa rest house sa probinsya, hindi mapakali si Clarice. Hindi niya matanggap na iniwan siya ng ganoon na lamang. Habang naglalakad siya sa malawak na pasilyo ng bahay, ang bawat yapak ng kanyang takim ay tila nagdadala ng apoy sa sahig. Ang kanyang mukha ay puno ng puot at hinanakit. "Hindi pwedeng ako ang maiwan," bulong niya sa sarili habang nakatingin sa malaking salamin. "Ako ang asawa ni Adrian. Ako ang reyna ng tahanang ito." Kung pinili niyang kampihan ang anak niya,
sisiguraduhin kong mararamdaman niyang mali ang kanyang desisyon. Kinabukasan, sinimulan ni Clarice ang kanyang plano. Nakipagkita siya sa ilang kasamahan sa social circle na pawang mga negosyanteng kilala rin si Adrian. Sa isang marangyang kapehan sa lungsod, nakaupo siya kasama ang 3 babae na kilala sa kanilang impluwensya. Hindi niyo ba alam, panimula ni Clarice, habang nakakunot ang noo at nakataas ang kilay, si Adrian, bumagsak na ang ilang negosyo sa ibang bansa. At ngayon, iniwan pa ako para lang sa anak niyang hindi marunong magpahalaga. Kawawa naman siya, desperadong bumalik dito. Nagbulungan ang mga babae at mabilis na kumalat ang tsismis. Mula sa isang bibig patungo sa iba pa, nagsimula ng mantsahan ang pangalan ni Adrian. Ang mga investors na dati buong tiwalang sumusuporta sa kanya ay biglang nagdalawang isip. Samantala, sa rest house, ramdam ni Adrian ang unti-unting pagbabago sa mga tawag na natatanggap niya mula sa mga kasosyo. "Sir, kailangan po nating pag-usapan ang balitang kumakalat," ani ng isa sa telepono. "Marami pong nagsasabing malulugi na raw ang kumpanya ninyo." Napapikit si Adrian at malalim na huminga. Alam niyang may kamay si Clarice sa lahat ng iyon. "Huwag kayong maniwala sa mga tsismis. Magkita tayo at ipapakita ko sa inyo ang tunay na kalagayan ng kumpanya." Ngunit habang sinusubukan niyang ituwid ang sitwasyon, si Nathan naman ay nakaramdam ng pag-aalala. "Papa, dahil po ba kay Mama Clarice kaya nagagalit ang mga tao sa inyo?" Mahina nitong tanong. Hinaplos ni Adrian ang buhok ng anak at ngumiti ng banayad. "Anak, may mga taong kapag hindi nila nakuha ang gusto nila, gagawa sila ng paraan para siraan ka. Pero tandaan mo, hindi kailanman matatalo ang katotohanan. Huwag kang matakot." Habang lumalala ang mga balita, nakipagkita si Clarice sa isa sa mga pangunahing karibal ni Adrian sa negosyo, isang lalaking nagngangalang Victor Ramos, kilala sa pagiging tuso at gahaman. Sa isang pribadong hapunan, inilatag ni Clarice ang kanyang galit. "Kung gusto mong maagaw ang mga proyekto ni Adrian, ngayon ang tamang panahon." Wika niya habang nilalaro ang kanyang baso ng alak. "Bibigyan kita ng lahat ng impormasyon na hawak ko. Basta sisiguraduhin mong hindi na siya makakabangon." Mumisi si Victor. "Mukhang mas matindi pa ang galit mo kaysa sa interes ko. Pero sige, kung makikinabang ako, handa akong makipagtulungan." At doong nagsimula ang masorganisadong paninira. Unti-unting binawian si Adrian ng ilang kontrata. Ang mga kasosyong dati ay kapit sa kanya ay nagdududa na. Ang ilang empleyado sa kumpanya ay nag-aalangan na rin. Ngunit sa kabila nito, hindi nagpakita ng panghihina si Adrian sa harap ng anak. Sa tuwing nakikita niya si Nathan na masayang nag-aaral, tumatawa habang naglalaro sa hardin ng rest house. Nagkakaroon siya ng lakas ng loob. "Papa," tanong ni Nathan isang gabi habang nag-aaral sila, "bakit hindi na lang po tayo bumalik sa mansyon? Hindi ba mas madali kung nandoon tayo?" Umiling si Adrian at numiti ng mapait. "Hindi anak, ang mansyon ay puno ng alaala ng sakit at kasinungalingan. Mas mabuti pa rito kahit simple basta payapa at ligtas ka." Sa kabilang banda, hindi tumigil si Clarice sa kanyang galit. Minsan ay kinausap niya ang sarili sa silid, hawak ang larawan nila ni Adrian. "Mahal pa rin kita, Adrian. Pero kung hindi ako ang pipiliin mo, sisiguraduhin kong wala ka ring ibang makukuha." Dumating ang panahon na mismong media ay naglabas ng mga artikulo tungkol sa pagbagsak ni Adrian Villarreal. Sa isang dyaryo, nakasulat, "Dating haring negosyante, tuluyan ng malulugi." Binasa ito ni Adrian habang kasama ang anak at bagamat ramdam niya ang sakit, pinilit niyang maging matatag. "Anak," mahinahong sabi niya, "ang mga artikulong ito, gawa-gawa lamang. Ang mahalaga, alam natin ang totoo. At ang totoo, lalaban tayo." At sa kanyang puso, unti-unti niyang binuo ang panibagong plano. Kung gagamit ng impluwensya si Clarice at ng paninira si Victor, gagamitin naman niya ang kanyang katalinuhan, karanasan at ang pagmamahal niya sa anak bilang lakas. Habang pinagmamasdan niya si Nathan, na payapang natutulog sa gabing iyon, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng anak. "Hindi kita pababayaan, Nathan. Kahit magulo ang mundo sa labas, sisiguraduhin kong may tahanan kang babalikan."
isang tahanan na puno ng pag-ibig, hindi ng takot. At sa dilim ng gabi, sa gitna ng mga unos na pinasimulan ng madrastang puno ng puot, nagliyab sa dibdib ni Adrian ang panibagong apoy ng determinasyon. Kung paghihiganti ang nais ni Clarice, handa siyang ipakita na walang mas makapangyarihan pa sa isang amang ipinaglalaban ang kanyang anak at ang kinabukasan nilang dalawa. Mabilis na kumalat ang mga balitang kumakalaban kay Adrian. Ang dati matatag at pinapaniwala ang pangalan ng kanyang kumpanya ay unti-unti nang nadadawit sa mga chismis at paninira. Sa mga pulong ng mga investors, madalas siyang salubungin ng malamig na titig at pabulong na usapan. Sir Adrian, wika ng isang board member sa gitna ng meeting, hindi na po natin mapipigilan ang ilang investors na umatras. Natatakot sila na baka tama ang mga kumakalat na balita. Tahimik lamang si Adrian habang pinagmamasdan ang mukha ng kanyang mga tauhan. Naramdaman niyang bumibigat ang hangin sa silid. Kung iyon ang desisyon nila, wala tayong magagawa. Pero hindi ako titigil hanggang mapatunayan na mali ang lahat ng akusasyon. Matatag niyang tugon. Ngunit sa kabila ng kanyang paninindigan, hindi naging madali ang lahat. Sa loob ng ilang buwan, isa-isang bumitaw ang malalaking investors. Ang ilang proyekto ay napilitan niyang ipasara dahil wala ng sapat na pondo. Ang mga empleyado ay nagsimulang mag-alala para sa kanilang trabaho. At ang ilan ay nagdesisyon ng umalis bago pa tuluyang malugi ang kumpanya. Sa rest house, habang hawak ang mga dokumentong puno ng pula at mga numero ng pagkalugi, nakatulala si Adrian. Doon siya nilapitan ni Nathan, dala ang isang basong tubig. Papa, uminom po muna kayo. Kanina pa kayo nakaupo dyan. Ngumiti si Adrian, kahit bakas ang pagod. Salamat anak, pasensya ka na kung nakikita mong ganito si Papa. Pero huwag kang mag-alala, kakayanin natin ito. Naupo si Nathan sa tabi niya. Papa, kung gusto nyo, pwede naman po akong tumulong. Kahit sa maliit na bagay lang, napangiti si Adrian at hinaplos ang buhok ng bata. Hindi mo pa kailangan isipin yan. Ang trabaho mo ngayon ay mag-aral at maging masaya. Pero salamat sa alok mo, anak. Napakalaking bagay na nandito ka. Ngunit sa loob-loob ni Adrian, alam niyang ang presensya ni Nathan, ang tunay na lakas na nagpapatayo sa kanya. Kapag naririnig niya ang halakhak ng anak, nakakaligtaan niya kahit saglit ang bigat ng problema. Samantala, si Clarice at si Victor ay patuloy na nagtatagumpay sa kanilang pakana. Sa isang private function sa lungsod, masayang nagbubulungan ang dalawa. Ang sabi ko sa'yo, mabilis ang epekto, ani Clarice habang nakataas ang baso ng alak. Hindi tatagal at mawawalan na siya ng pangalan, ngumisi si Victor. At kapag tuluyan na siyang bumagsak, ako ang papalit. Ikaw naman, Clarice, makukuha mo ang kasiyahan na makitang alunan ang taong minahal mo dati. Ngunit kahit nakikita ni Clarice ang tagumpay sa plano, hindi niya maiwasang makaramdam ng pangungulila. Habang nakaupo siya sa kanyang silid pagka-uwi, tinitigan niya ang larawan nilang dalawa ni Adrian noong bagong kasal pa sila. Bakit ganito? Bulong niya sa sarili. Bakit hindi na lang ako ang mahalin niya tulad ng pagmamahal niya sa anak niya? Sa kabilang banda, patuloy na lumalaban si Adrian. Sa kabila ng pagbagsak ng kanyang negosyo, pinilit niyang ipakita kay Nathan na hindi natatapos ang lahat sa isang pagkatalo. Minsan, habang sabay silang naglalakad sa tabing ilog malapit sa rest house, kinausap niya ang anak. Nathan, panimula niya, alam mo ba kung bakit hindi dapat sumuko ang tao? Umiling ang bata. Bakit po, Papa? Kasi ang tunay na pagkatalo, hindi yung mawalan ka ng pera o negosyo. Ang tunay na pagkatalo ay kapag sumuko ka at hinayaan mong mawala ang pag-asa. Napangiti si Nathan at tumango. Kaya pala kahit nahihirapan kayo, hindi kayo sumusuko. Papa, dahil ikaw ang inspirasyon ko, anak, sagot ni Adrian. Habang nakikita kitang lumalaban, hindi ako titigil. Para sa'yo, muli akong babangon. Ngunit hindi rin madali ang sitwasyon. Dumating ang araw na kinailangan ni Adrian na ipaalam sa ilang empleyado na hindi na sila kayang bayaran ng kumpanya. Sa isang pagpupulong, malumpit niyang sinabi, "Mga kasama, alam ko matagal na kayong tapat sa akin. Pero sa puntong ito, hindi ko na kayang ituloy ang pasweldo. Kumihingi ako ng paumanhin. Hindi ito ang wakas,
pero kailangan nating magpahinga. Marami ang napaluha. Ngunit imbes na magalit, ilan sa kanila'y lumapit at nagsabi, "Sir, hindi namin kayo iiwan. Napatunayan naming hindi kayo basta negosyante. Isa kayong mabuting tao. Hihintayin naming bumalik kayo." Tumulo ang luha ni Adrian sa pasasalamat. Sa gitna ng pagkawala ng kayamanan, natagpuan niya ang pinakamahalagang yaman, ang tiwala ng mga taong naniwala sa kanya at ang pagmamahal ng anak niyang si Nathan. Sa mga gabing puno ng pagod at pag-iisip, lagi niyang naririnig ang maliit na boses ng anak. "Papa, kaya niyo yan. Huwag kayong susuko." At sa bawat salitang iyon, nabubuo muli ang lakas ni Adrian na bumangon. Kahit ilang beses pa siyang madapa. At sa dilim ng gabi, habang nakatanaw siya sa buwan, kasama si Nathan, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng anak. "Hindi pa tapos ang laban natin, anak. Simula pa lang ito. At kahit na anong gawin nila, hindi nila mapapatay ang apoy na mayroon tayo." Makalipas ang ilang linggo ng walang tigil na pagsubok, tuluyang nagpasya si Adrian na magsimula muli. Hindi na niya muling mababawi ang ilan sa kanyang mga kumpanya na kinuha ng mga karibal at sinira ng tsismis na ikinalat ni Clarice. Ngunit hindi iyon naging dahilan para siya ay tuluyang sumuko. Bagkus nakita niya ang pagbagsak bilang pagkakataon upang magsimula sa panibagong landas. Isang mas malinis, mas makatao, at mas matibay na pundasyon para sa kanya at kay Nathan. Isang umaga, habang naglalakad sila ni Nathan sa hardin ng rest house, bigla niyang nasabi, "Anak, naisip ko, bakit hindi tayo magsimula ng bago? Isang negosyo na hindi lang para kumita, kundi para makatulong din sa iba." Napatingin si Nathan, kumikislap ang mga mata. "Anong klaseng negosyo po, Papa?" Umiti si Adrian at tumingin sa malawak na lupaing nakapaligid sa kanila. "Dito mismo, sa lupang ito, may taniman tayo, may ilog, may bundok sa likod. Maaaring tayong magsimula ng agribusiness. Hindi ito kasing marangya ng mga nakasanayan ko, pero dito, matututo tayo ng halaga ng pagsisikap at kalikasan." Naging masaya si Nathan sa ideya. At mula noon, nagsimula silang magplano. Tinawagan ni Adrian ang ilan sa mga matapat na empleyado na hindi siya iniwan sa kabila ng pagbagsak. "Kung gusto ninyong magsimula muli, samahan niyo ako rito sa probinsya. Hindi ko kayo maipapangakong lalaki agad ang kita, pero mafakasiguro kayo na malinis ang bagong simula natin." Isa-isa, dumating ang ilan sa kanila. May mga dating accountant, supervisor, at ilang manggabawa na sanay sa negosyo ni Adrian. Ngunit na yung nasa probinsya, lahat sila ay handang matutong mag-araro, magtanim at magpatubo ng bagong kinabukasan. Habang abala sila sa pagtatanim ng gulay at prutas, nakita ni Nathan ang sipad ng kanyang ama. "Papa, hindi po ba kayo nahihirapan? Dati puro opisina lang po ang hawak nyo?" Natangiti si Adrian, pawisan at may hawak na pala. "Oo anak, mahirap. Pero ibang klasing hirap ito. Ito yung hirap na may kasamang saya. Kasi alam kong bawat binhi na itatanim natin, may tutubing bunga na pakikinabangan hindi lang natin kundi pati ibang tao." Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting namunga ang kanilang mga pinaghirapan. Naging tanyag ang kanilang mga ani sa lokal na palengke dahil organic at walang halong kemikal. Kalaunan, nagsimula na ring makilala ang kanilang produkto sa ibang bayan. Si Adrian, na dati kilala lamang bilang hari ng mga negosyo sa syudad, ay naging inspirasyon naman ngayon bilang isang negosyanteng bumangon mula sa pagbagsak at piniling magsimula sa lupa. Samantala, si Nathan ay nagsimulang gumaling mula sa mga sugat ng nakaraan. Sa piling ng kanyang ama, natutunan niyang ngumiti at tumawa muli. Sa eskwelahan sa probinsya, agad siyang minahal ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang kabaitan. Hindi na siya ang batang laging malungkot at tahimik. Ngayon, isa na siyang batang may kumpiyansa sa sarili at masayahin. Isang gabi, habang sabay silang nakaupo ni Adrian sa veranda ng kanilang rest house, nagtanong si Nathan, "Papa,
Sa tingin niyo po ba, babalik pa si Mama Clarice dito? Sandaling natahimik si Adrian, saka malumanay na sumagot. Hindi ko alam anak, pero kahit bumalik siya, hindi na niya kailanman masasaktan ka. Nandito ako para ipagtanggol ka. Nagpikit si Nathan at yumakap sa ama. Salamat po, Papa. Ngayon nakaramdam na ligtas talaga ako. Habang yakap ang anak, alam ni Adrian na tama ang kanyang desisyon. Sa pagbagsak ng kanyang dating imperyo, nakatagpo siya ng mas mahalagang kayamanan, ang tiwala at pagmamahal ng anak. Hindi rin nagtagal, lumapit sa kanya ang ilang kaibigan na dating nagduda sa kanya. Adrian, wika ni Marco, isang matagal na kasosyo, nakita namin ang ginagawa mo dito. Nagsisimula ka ulit mula sa wala, pero ang ganda ng takbo. Kung kailangan mo ng dagdag na pondo, handa kaming tumulong. Ngumiti si Adrian, ngunit tumanggi. Salamat, Marco. Pero gusto kong dahan-dahanin ito. Hindi na ako nagmamadali. Ang mahalaga, matatag ang pundasyon. At sa bawat araw na lumilipas, mas lumalago ang kanilang maliit na negosyo. Hindi ito kasing laki ng mga dating hawak ni Adrian, ngunit may kasamang kapayapaan at saya na matagal na niyang hindi natagpuan. Sa huli, nang mapanood sa telebisyon ang isang panayam tungkol sa pagbangon ni Adrian sa probinsya, maraming tao ang napahanga. Ang tunay na tagumpay, wika niya sa panayam, ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o dami ng pera. Ang tunay na tagumpay ay kapag kaya mong bumangon matapos kang ibagsak at kapag kaya mong ipaglaban ang pamilya mo higit sa lahat. Sa tabi niya, nakaupo si Nathan, nakangiti at buong pusong ipinagmamalaki ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, ramdam ni Adrian na tunay ngang nagsisimula na sila ng bagong yugto. Isang bagong simula na puno ng pag-asa at pag-ibig. Makalipas ang halos isang taon mula nang iwan ni na Adrian at Nathan ang mansyon at magsimula ng bagong buhay sa probinsya, biglaang nagpakita muli si Clarice. Isang hapon habang abala si Adrian sa pakikipag-usap sa mga magsasaka tungkol sa susunod na pagtatanim, isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng rest house. Ula roon ay bumaba si Clarice, nakasuot ng sintring bestida, malayo sa magarbo niyang estilo noon. Maputla ang kanyang mukha at halatang pagod. Nakita ni Nathan ang kanyang madrasta mula sa bintana at agad na nagtago sa likod ng ama. Papa, bakit siya nandito? Tanong ng bata, may halong takot at pag-aalala sa tinig. Mahigpit na hinawakan ni Adrian ang balikat ng anak. Huwag kang mag-alala anak, hindi ka na niya masasaktan. Ako ang bahala. Lumapit si Clarice at bago pa man makapagsalita si Adrian, agad itong lumuhod sa harapan nila. Adrian, Nathan, patawarin niyo ako. Nagkamali ako. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin noon. Naiinggit ako, napuno ng galit, at pinabayaan kong lamunin ako ng inggit sa bata. Nanatiling malamig ang titig ni Adrian. Ngayon mo lang naisip yan, Clarice? Matagal kang nanakit. Hindi lang ako ang nasaktan kundi higit sa lahat, ang bata. At hindi madaling kalimutan iyon. Tumulo ang luha ni Clarice. Alam ko, kaya nga ako nandito. Wala na akong ibang mapuntahan. Si Victor, iniwan din ako. Sinira niya ako pagkatapos yang magamit lahat ng impormasyon mula sa akin laban sa'yo. Ngayon, wala na akong pera, wala akong kaibigan, wala akong kahit ano. Ang meron lang ako ay pagsisisi. Tahimik na nakikinig si Nathan, ngunit halata ang pangamba sa kanyang mga mata. Papa, totoo kaya siya? Bulong ng bata. Huminga ng malalim si Adrian. Hindi ko alam anak, pero kahit anong sabihin niya, hindi ibig sabihin ay babalik tayo sa dati. Nagpatuloy si Clarice. Adrian, hindi ko hinihingi na tanggapin mo akong muli bilang asawa. Alam kong nasira ko na yon. Ang hiling ko lang ay mabigyan ng pagkakataong makabawi kay Nathan. Hayaan niyo akong ipakita na kaya ko ring maging ina kahit hindi niya ako kadugo. Nanginginig ang boses ni Nathan nang magsalita. Pero paano po kung saktan niya ulit ako, Papa? Ayokong maranasan ulit yun. Agad siyang niyakap ni Adrian. Hindi ka na niya masasaktan, anak. Hinding-hindi ko hahayaang maulit yon.
Ako ang magdedesisyon para sa kapakanan mo. Lingid kay Clarice, matagal nang buo ang pasya ni Adrian. Hindi niya hahayaang bumalik ito sa kanilang buhay. Ngunit gusto rin niyang bigyan ng espasyo si Nathan upang makita kung totoo ang sinasabi ng babae. Kaya't kinausap niya ito. Clarice, maaari kang bumisita pero hindi ka mananatili dito. At bawat hakbang mo ay dadaan sa akin. Kapag nakita kong mali ulit ang kilos mo, mawawala na ang pagkakataon mong ito. Tumango si Clarice, puno ng pasasalamat. Salamat Adrian. Salamat Nathan. Hindi ko sasayangin ito. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang dumating si Clarice paminsan-minsan sa rest house. Nagdala siya ng mga libro para kay Nathan, tumulong sa pagtatanim at kahit nahirapan sa simula, nagpakumbaba siyang matutong mag-araro kasama ng iba. Ang mga tao'y nagulat sa kanyang pagbabago, ngunit hindi agad nagtitiwala. Isang gabi, habang nag-aaral si Nathan, inilapag ni Clarice ang isang libro sa mesa. Nathan, alam kong paborito mo ang science. Binili ko ito bago pa ako mawalan ng pera. Sana makatulong ito sa pag-aaral mo. Dahan-dahang kinuha ni Nathan ang libro. Hindi pa rin sigurado kung tatanggapin ang kilos ng kanyang madrasta. Ngunit nakita niya ang tunay na pagsusumikap sa mga mata nito. Salamat po, mahinahong sagot niya. Habang pinagmamasdan sila, napabuntong hininga si Adrian. Hindi niya lubos alam kung tunay nga ang pagbabago ni Clarice o isa lamang itong paraan para muling makabalik. Ngunit pinili niyang manatiling mapagbantay, handang ipagtanggol ang anak anuman oras. Minsan, kinausap siya ni Clarice habang nagdidilig sila ng halaman. Adrian, hindi ko na inaasahan na mapatawad mo ako ng buo. Pero sana, kahit paano, makita mo na nagsisikap akong baguhin ang sarili ko. Ang sakit ng mawalan ng lahat at doon ko lang natutunang pahalagahan ang mga bagay na dati hindi ko nakikita. Matigas pa rin ang boses ni Adrian. Ang tunay na pagsisisi, hindi lang nasusukat sa salita, kundi sa gawa. Kung talagang magbabago ka, panahon lang ang makakapagsabi. Samantala, si Nathan ay unti-unting natutong makisalamuha kay Clarice, kahit may halong pag-ingat. Hindi niya pa kayang yakapin ang ideya ng pagtitiwala, ngunit natututo siyang hindi na matakot. Sa kanyang murang isipan, nakita niyang minsan kahit ang mga tao na nagkasala ay may kakayahang magsimula ulit. Ngunit malinaw kay Adrian ang kanyang prioridad, hindi na muling mauulit ang nakaraan. At habang pinapanood niyang naglalaro si Nathan sa hardin, may bagong determinasyon sa kanyang puso. Kung papayagan niyang pumasok muli si Clarice sa kanilang buhay, ito'y hindi para sa kanya kundi para sa anak, upang matutunan nitong patawarin ang nakaraan nang hindi nawawala ang proteksyon mula sa isang ama. At sa ilalim ng mga bituin ng gabing iyon, malinaw kay Adrian na nagsisimula na namang gumalaw ang tadhana. Ngunit ngayon, siya na ang may hawak ng direksyon. Mabilis ang paglipas ng panahon sa probinsya. Ang dating batang takot at laging nakayakap sa stuffed toy ay unti-unti nang lumalaki at natututong maging matatag. Sa tulong ng kanyang ama, si Nathan ay naging masigla at puno ng pangarap. Hindi na siya ang batang iniiwan at pinapahiya. Ngayon, siya na ang batang nagsisikap at patuloy na umaangat. Sa eskwelahan sa bayan, mabilis na napansin ng mga guro ang kanyang kasipagan. Sa tuwing may group work, palaging aktibo si Nathan. Nagbibigay ng mga ideya na lampas sa kanyang edad. Matalino ang batang ito. Wika ng isang guro kay Adrian. Hindi lamang siya mabilis matuto, kundi may malasakit din siya sa kanyang mga kaklase. Isang araw, matapos ang klase, dumiretso si Nathan sa kanilang rest house at agad na ikinuwento ang nangyari. Papa, napili po akong representative ng klase para sa Science Quiz B. Masayang balita ng bata. Niyakap siya ni Adrian, puno ng tuwa. Anak, sobrang proud ako sa'yo. Hindi lang dahil napili ka, kundi dahil pinapakita mong kaya mong magsumikap. Basta tandaan mo, analo ka na sa akin kahit anong mangyari. Mas lalong lumakas ang loob ni Nathan sa mga salitang iyon. At nang dumating ang araw ng Quiz B, kahit may kaba, nagawa niyang ipakita ang kanyang husay. Nanalo siya ng ikalawang pwesto at dala-dala ang tropeo pauwi. Halos hindi niya mapigilang ngumiti. Papa, tingnan niyo, hindi man ako una,
pero binigay ko po ang lahat ng kaya ko. Hinapros ni Adrian ang balikat niya. Hindi sa pwesto na susukat ang tagumpay, anak. Napatunayan mong kaya mong lumaban. At higit sa lahat, napatunayan mong hindi ka natitinad kahit may kaba. Habang lumalaki, hindi lamang sa eskwela nagpakitang gilas si Nathan. Sa negosyo rin ng kanyang ama, kahit bata pa, mahilig siyang magmasid at magtanong. Papa, bakit po kailangan nating gumamit ng organic fertilizer imbes na kemikal? Tanong niya minsan habang nakatayo sa taniman. Ipinaliwanag ni Adrian, dahil anak, mas mahalaga ang pangmatagalang kalusugan ng lupa at ng mga tao. Hindi lang kita ang habol natin, kundi ang kaligtasan ng lahat. Mula noon, natutong tumulong si Nathan sa simpleng paraan, pagtatanim ng buto, pagdidilig, at paminsan-minsan ay pagtulong sa pagbebenta sa palengke. Ang mga tao sa bayan ay natuwa sa kanyang kasipagan at kabaitan. Napakabuting bata, madalas nilang sambitin, magmamana talaga sa ama. Sa kabila nito, hindi pa ring maalis ang mga alaala ng nakaraan. Minsan, habang mag-isa siya sa silid, tahimik na tinitingnan ni Nathan ang lumang stuffed toy na minsang naging tanging sandigan niya. Sa kanyang isip, bumabalik ang mga sigaw at panliligalig ni Clarice. Ngunit ngayon, imbes na takot, determinasyon ang kanyang nararamdaman. Hindi ko hahayaang maranasan ng iba ang naranasan ko, bulong niya sa sarili. Balang araw, gagawa ako ng paraan para matulungan ang mga batang kagaya ko. Sa mga ganitong pagkakataon, mas lalo siyang minahal ng kanyang ama. Sa mga tahimik na usapan nila bago matulog, nakikita ni Adrian ang paglalim ng kaisipan ng kanyang anak. Papa, tanong ni Nathan isang gabi, kapag lumaki po ako, gusto ko ring magtayo ng foundation para sa mga batang walang tatay o nanay. Gusto kong maramdaman nila na may nagmamahal sa kanila. Napaluha si Adrian sa narinig. Anak, iyon ang pinakamagandang pangarap na narinig ko at susuportahan kita sa lahat ng paraan. Habang lumalaki si Nathan, nakilala rin siya ng kanyang mga guro bilang huwarang estudyante. Hindi lamang siya matalino, kundi marunong ding tumulong sa iba. Sa tuwing may kaklase siyang nahihirapan, siya ang unang lumalapit upang magpaliwanag. Ganito lang yan, sasabihin niya, sabay ngiti. Sa murang edad, ipinakita ni Nathan ang tatag ng kanyang karakter. Hindi na siya ang batang laging takot at malungkot. Ngayon, isa na siyang batang puno ng pag-asa at determinasyong baguhin ang kanyang kapalaran. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya kailanman nakalimot. Kapag nakikita niya si Clarice na dumadalaw paminsan-minsan, nagagawa na niyang ngumiti at magmano. Hindi iyon tanda ng pagkakalimot, kundi ng pagtanggap at pagpapatawad. Sa kanyang murang puso, natutunan niyang hindi lahat ng sugat ay kailangang manatiling bukas. Ang ilan ay kailangang paghilumin upang makapagsimula muli. Si Adrian naman ay lalong humanga sa kanyang tanak. Nathan, ang tapang mo, minsan niyang sabi. Sa edad mong ito, natutunan mo na ang isang aral na hindi madaling matutunan ng matatanda, ang pagpapatawad. Mumiti lamang si Nathan. Papa, natutunan ko po iyon sa inyo. Kasi kahit galit kayo kay Mama Clarice, hindi niyo siya hinayaang tuluyang bumagsak. Binibigyan niyo pa rin siya ng pagkakataon. At sa mga salitang iyon, napagtanto ni Adrian na ang tunay na kayamanan ng kanyang anak ay hindi lamang ang talino o kasipagan, kundi ang puso nitong marunong magmahal at magpatawad. Habang papalapit ang kanyang pagbibinata, mas lalo pang nakikita ang kinang sa mata ni Nathan. Ang batang minsang pinabayaan at sinaktan, ngayon ay nagiging inspirasyon, hindi lamang sa kanyang ama, kundi sa lahat ng taong nakakakilala sa kanya. At sa mga gabing nakatanaw sila ni Adrian sa kalangitan, sabay na nagdarasal, malinaw ang kanilang pangarap, ang ipagpatuloy ang bagong simula, hindi lamang para sa kanilang dalawa, kundi para sa lahat ng batang nangangailangan ng kalinga. Dumating ang panahon na muling nagkaroon ng pagkakataon si Adrian na makilala ang isang tao na hindi niya inaasahan. Isang umaga, habang siya at si Nathan ay nasa bayan upang magbenta ng kanilang ani, nakilala nila si Elena, isang simpleng babae na nagmamay-ari ng maliit na tindahan ng mga gamit sa bukid. Nakasalubong nila ito
habang bumibili si Nathan ng mga school supplies. "Magandang umaga po," bati ni Elena habang inaabot ang mga lapis at kwaderno. "Anak niyo po ba ito?" Napakabait ng bata, lagi siyang bumibili rito at marunong makipag-usap. Gumiti si Adrian at tumango. "Oo, siya nga, siya ang lakas ko." "Papa," sabat ni Nathan na nakangiti. "Si Ate Elena po ang laging nagbibigay sa akin ng dagdag na papel kahit hindi ko bayad. Sabi niya, para daw may magamit ako kapag nauubusan." Namula si Elena at tumawa ng mahinhin. "Ay, maliit na bagay lang naman iyon. Nakakatuwa kasi siyang makausap. Para bang hindi siya ordinaryong bata. May lalim siya, parang mas matanda kaysa sa kanyang edad." Sa unang pagkakataon mula nang masira ang kanilang pamilya dahil kay Clarice, nakaramdam si Adrian ng magaan na pakikipag-usap sa isang babae. Walang halong yabang, walang pagpapanggap, puro katapatan at kabutihan. Mula noon, naging madalas ang kanilang pagkikita. Tuwing pupunta si Nathan sa bayan, sinasadyang dumaan si Adrian sa tindahan ni Elena upang kumustahin ito. Hindi nagtagal, natutunan nilang magkwentuhan tungkol sa mga simpleng bagay. Ang panahon ng pagtatanim, ang hirap at saya ng buhay sa probinsya, at ang mga pangarap sa hinaharap. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga gulay sa pwesto, nagtanong si Elena. "Adrian, hindi ko alam kung nararapat pa akong magtanong, pero bakit po kayo nagpunta sa probinsya? Hindi ba't may malaking negosyo kayo sa syudad?" Sandaling natahimik si Adrian bago sumagot. "Oo, marami akong iniwan. Pero may mas mahalaga akong natutunan. Na walang halaga ang pera at negosyo kung nawawala naman ang kapayapaan ng pamilya. Dito ko natagpuan ang oras para maging tunay na ama." Napangiti si Elena at tumango. "Tama po kayo. Madalas nakakaligtaan ng tao ang mga simpleng bagay. Pero kayo, pinili niyo ang anak niyo kaysa sa lahat. Bihira na ang ganyan." Narinig ni Nathan ang kanilang usapan at ngumiti rin. "Papa, gusto ko po si Ate Elena. Para siyang mabait na tita." Natawa si Adrian. "Oo nga anak, mabait siya." Unti-unti, naging mas malapit ang loob ni Nathan kay Elena. Sa tuwing may school project, si Elena ang tumutulong maghanap ng mga materyales. Kapag may sakit si Nathan, siya rin ang madalas magdala ng sabaw o prutas. Hindi siya kailanman nagpakitang interes sa kayamanan ni Adrian, kundi sa kabutihan at pag-aaruga sa bata. Isang gabi, habang sabay-sabay silang kumakain ng hapunan sa rest house, nagpasalamat si Adrian. "Elena, maraming salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa amin. Hindi mo alam kung gaano mo kami natulungan." Ngumiti lamang si Elena. "Wala yon. Sapat na sa akin na nakikita kong masaya si Nathan at mas nakangiti ka na rin ngayon, Adrian." Habang lumilipas ang mga buwan, hindi na iwasan ni Adrian na muling buksan ang kanyang puso. Sa bawat simpleng gawa ni Elena, nakita niya ang pagkakaiba nito kay Clarice. Kung si Clarice ay puno ng pagpapanggap at pagkamakasarili, si Elena naman ay puno ng kababaang loob at malasakit. Isang araw, habang naglalakad sila sa bukirin, biglang tinanong ni Nathan, "Papa, magiging asawa niyo na po ba si Ate Elena?" Nagulat si Adrian at natigilan. Ngunit napangiti rin. "Anak, hindi ganon kadali. Pero kung dumating ang panahon, gusto mo ba siya para sa atin?" Tumango si Nathan ng buong tapang. "Opo, kasi po, hindi ako natatakot kapag andyan siya. Parang may dagdag na magmamahal sa atin." Napaiyak si Adrian sa narinig. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa tuwa. Ang kanyang anak na minsan takot at sugatan ay marunong nang makakita ng kabutihan at pagkakaiba. Samantala, unti-unti ring napansin ng mga tao sa bayan ang kanilang pagiging malapit. Ang ilan ay natuwa, ngunit may iilan ding nagtataas ng kilay. Hindi pa ba sapat na hiwalayan niya ang madrasta? Ngayon may bago na naman? Bulong ng ilan. Ngunit hindi iyon alintana ni Adrian. Ang mahalaga sa kanya ay ang kapakanan ni Nathan at
ang bagong katahimikan na natagpuan nila. Minsan, kinausap siya ni Elena nang masinsinan. Adrian, alam kong mahirap ang tiwala ulit, lalo na matapos ang lahat ng pinagdaanan mo. Hindi ko hinihingi na ibigay mo sa akin agad ang puso mo. Ang hiling ko lang, hayaan mo akong manatili bilang kaibigan at kung sakali man, bilang pamilya na rin kay Nathan. Hinigpitan ni Adrian ang hawak sa kanyang kamay. Elena, hindi ko pa alam kung ano ang hinaharap, pero ang sigurado, gusto kong manatili ka sa buhay namin. At mula noon, mas tumibay ang kanilang samahan. Hindi man agad tinawag ni Adrian na pag-ibig, ngunit malinaw sa lahat na may bagong liwanag na pumasok sa kanilang pamilya. Habang pinapanood niyang naglalaro si Nathan kasama si Elena sa hardin, naramdaman ni Adrian na kahit gaano kadilim ang nakaraan, may mga taong darating upang magdala ng bagong pag-asa. At sa puso niya, alam niyang baka ito na ang bagong yugto ng kanilang buhay, isang pagkakataon para muling magmahal, hindi lamang para sa kanya, kundi higit sa lahat, para sa anak na matagal nang nangarap ng buo at masayang pamilya. Lumipas ang mga taon mula nang muling magsimula si Adrian sa probinsya. Ang maliit na taniman na una nilang itinayo ni Nathan ay unti-unti nang lumago at naging inspirasyon para sa maraming magsasaka sa kanilang lugar. Sa tulong ni Elena, naging mas maayos at mas organisado ang pamamalakad ng negosyo. Ang kanyang kababaang loob at sipag ay nagbigay ng lakas kay Adrian at Nathan upang ipagpatuloy ang laban, hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para rin sa komunidad na umaasa sa kanila. Isang umaga, habang nasa harap sila ng taniman, masayang ipinahayag ni Adrian, "Hindi ko akalaing aabot tayo rito. Dati takot akong magsimula sa lupa, pero tingnan mo anak, ang dami nating naabot." Nakatingin si Nathan sa mga manggagawang abala sa pagtatanim at numiti. "Papa, ito ang pruweba na kahit bumagsak tayo, pwede tayong bumangon. Mas matatag pa." Kasama si Elena, sinimulan nilang magbukas ng mas maraming proyekto. Nagpatayo sila ng maliit na processing plant upang maayos na maipak at maipadala ang kanilang mga produkto sa ibang bayan at kalaunan sa Maynila. Ang dati simpleng rest house ay naging opisina at sentro ng operasyon. Sa bawat proyekto, hindi nawawala ang pagtutulungan. Si Elena ang nag-aasikaso ng mga papeles at marketing. Si Adrian naman ang nasa pamamahala at pagdedesisyon. At si Nathan, kahit bata pa, ay tumutulong sa pagbibigay ng mga ideya. "Papa, mas maganda kung may tatak tayo. Isang brand na makikilala ng lahat." Suhestisyon niya isang gabi habang sabay silang nag-aaral at nagpaplano. "Anong tatak ang naisip mo, anak?" tanong ni Adrian. "Nathan's Harvest, Papa. Para alam ng lahat na ito'y produkto ng isang pangarap na hindi sumuko." Tumawa si Adrian at niyakap ang anak. "Ang galing mo talaga, anak. Iyan ang magiging simbolo ng pagsisimula natin." Unti-unti, nakilala ang kanilang brand. Sa mga pamilihan, maraming bumibili ng kanilang produkto dahil hindi lamang ito dekalidad, kundi may kasamang kwento ng muling pagbangon. Lumapit ang ilang mamamahayag upang kapanayamin si Adrian. Sa isang panayam, sinabi niya, "Ang tunay na yaman ay hindi lamang pera. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang bumangon at magbigay ng pag-asa sa iba." Hindi nagtagal, nagsimulang magpunta ang mga estudyante at grupo mula sa syudad upang mag-aral sa kanilang farm. Ginawa nila itong bukas para sa mga seminar tungkol sa organic farming at tamang pangangalaga sa kalikasan. Si Elena ang kadalasang tagapagsalita at si Nathan ay tumutulong din bilang kabataan na nagbibigay inspirasyon. "Kung nagawa ko, magagawa niyo rin," wika ni Nathan sa isang grupo ng mga kabataan. "Huwag kayong matakot sa hirap. Ang mahalaga, may tapang kayong bumangon kahit ilang beses kayong madapa." Sa puntong ito, ramdam ni Adrian ang malaking pagbabago sa kanilang buhay.
Ang dating gulo at sakit ay napalitan ng sigla at pag-asa. Hindi lamang niya napanatiling ligtas ang kanyang anak, napalaki pa niya itong maging inspirasyon sa iba. Isang gabi, habang magkasama silang tatlo sa veranda, tinanaw nila ang taniman na ngayoy kumikislap dahil sa mga ilaw na inilagay sa paligid. Adrian, wika ni Elena. Nakikita mo ba? Hindi lang negosyo ito. Isa itong pamana para kay Nathan at sa mga susunod na henerasyon. Ngumiti si Adrian at tumango. Oo, Elena. At alam kong hindi ko ito magagawa kung wala kayo sa tabi ko. Si Nathan naman nakatingin sa kanyang ama at kay Elena ay tahimik na nagsalita. Papa, Ate Elena, salamat. Dahil sa inyo, natutunan kong may pamilya akong masasandalan. Hindi ko naramdam ang lungkot ng dati. At doon, lalong tumibay ang kanilang samahan. Ang dating sugatang pamilya ay naging huwaran ng tagumpay at pagmamahalan. Habang patuloy silang umaangat, hindi nila nakalimutan ang ugat ng lahat ng ito. Ang sakripisyo, pagtitiis at higit sa lahat, ang walang hanggang pagmamahal ng isang ama para sa anyang anak. Sa gitna ng kanilang pagtawa at kwentuhan, malinaw kay Adrian na narating na nila ang isang yugto ng kanilang buhay na puno ng tagumpay. Ngunit higit pa sa materyal na bagay, ang pinakamahalaga ay ang pundasyong binuo nilang mag-ama kasama si Elena. Isang pundasyong hindi na mababali ng sino mang hahadlang. Dumating ang panahon na si Nathan, na ngayoy binatilyo na, ay kailangang humarap sa mas malaking mundo. Hindi na sapat na sa probinsya lamang siya kilala bilang masipag at mabait na anak ni Adrian. Kinailangan na niyang matutong tumayo sa sarili niyang mga paa at ipakita sa lahat ang kanyang kakayahan. Sa unang pagkakataon, ipinadala siya ng kanyang ama sa Maynila upang dumalo sa isang pambansang kompetisyon sa larangan ng agham. Kinabahan siya bago umalis, ngunit tiniyak ni Adrian na naroon siya bilang suporta. Anak, wika ng ama habang hawak ang balikat ni Nathan. Huwag kang matakot. Ang mahalaga, ipakita mo ang puso mo. Hindi lang ito tungkol sa pagkapanalo, kundi tungkol sa pagpapakita kung sino ka. Nang dumating sila sa Maynila, sinalubong sila ng ingay ng lungsod. Mga kotseng naguunahan, ilaw na kumikislap at mga taong abala sa kani-kanilang gawain. Para kay Nathan, ito'y isang bagong mundo. Sa loob ng conference hall kung saan ginanap ang kompetisyon, nakasalubong niya ang iba't ibang kabataang mula sa iba't ibang probinsya at paaralan. Lahat sila'y matatalino, handang ipakita ang kanilang talento. Sa unang round ng kompetisyon, nagpakita ng kahusayan si Nathan. Ngunit sa ikalawang round, nagkamali siya sa pagbibigay ng sagot. Ramdam niya ang pagdududa ng ibang kalahok at bulungan ng mga nanonood. Pagbalik niya sa kanyang upuan, tahimik siyang napayuko. Agad siyang nilapitan ni Adrian. Anak, hindi lahat ng laban ay kailangang maging perpekto. Ang mahalaga ay hindi ka sumusuko. Bumawi ka sa susunod. Nandito ako hindi para husgahan ka, kundi para ipaalala sa iyo na kaya mo. Nang sumunod na round, buong tapang na muling tumayo si Nathan. Sa pagkakataong ito, tama at buo ang kanyang mga sagot. Hanggang sa huli, nakamit niya ang ikatlong pwesto. Hindi man una, ngunit sapat upang kilalanin ang kanyang galing. Mas mahalaga, natutunan niya na ang kabiguan ay bahagi ng tagumpay. Pagkatapos ng kompetisyon, naglakad silang mag-ama kasama si Elena sa kahabaan ng Roxas Boulevard. Nakatingin si Nathan sa malawak na dagat at tahimik na nagsalita. Papa, natutunan ko po na hindi sapat ang talino lang. Kailangan din ng tapang. Ngayon, hindi na ako natatakot sa pagkakamali. Napangiti si Adrian. Iyan ang tunay na aral, anak. Ang mundo ay puno ng hamon. Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa pagharap dito. Mula noon, nagsimula nang lumahok si Nathan sa iba pang kompetisyon, hindi lang sa agham, kundi pati sa mga leadership camp at community projects. Unti-unti siyang nakilala bilang kabataang hindi lamang matalino, kundi may malasakit sa iba. Sa kanilang probinsya, nag-organisa siya ng maliit na programa para turuan ang mga batang walang kakayahang mag-aral ng libreng science lessons tuwing Sabado.
Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Elena isang hapon habang pinagmamasdan si Nathan na nagtuturo sa mga bata. Ngumiti si Nathan. Kasi po, Ate Elena, alam ko kung ano ang pakiramdam na mawalan ng kalinga. Ayokong maranasan iyon ng iba. Kung may maitutulong ako, gagawin ko. Lalong humanga si Elena sa kanya. At nakita ni Adrian na nagiging tunay na leader ang kanyang anak. Hindi lamang ito tumutulong para sa sarili, kundi para sa komunidad. Ngunit hindi lahat ay natuwa. May mga taong nagsimulang magsalita laban kay Nathan. Anak lang siya ng isang negosyanteng muntik ng malugi noon. Sino siya para magturo? Bulong ng ilan. Ngunit hindi siya natinag. Sa halip, pinakita niyang kaya niyang magpatuloy kahit ano pa ang sabihin ng iba. Isang gabi, habang magkasama silang tatlo sa veranda, ibinahagi ni Nathan ang kanyang nararamdaman. Papa, Ate Elena, minsan po parang ang bigat ng mundo. Ang dami kong gustong gawin, pero laging may kumukontra. Hinawakan ni Adrian ang kanyang kamay. Anak, tandaan mo ito. Hindi lahat makikita ang kabutihan ng ginagawa mo. Pero kung alam mong tama ang ginagawa mo, ipagpatuloy mo dahil ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa palakpak ng lahat, kundi sa kasiyahan ng konsensya mo. Tumango si Nathan at ngumiti. Salamat po, Papa, dahil sa inyo, natutunan kong lumaban hindi lang para sa sarili kundi para sa mas nakararami. At sa mga sumunod na buwan, mas naging matatag si Nathan. Natutunan niyang magtiwala muli sa tao. Hindi dahil lahat ay mabuti, kundi dahil may mga tao pa ring handang tumulong at magmahal. Gaya ng kanyang ama at si Elena. Sa bawat hakbang na ginagawa niya, dala-dala niya ang aral ng kanyang nakaraan. Sa huli, ang batang minsang natatakot sa madrasta ay ngayoy binata ng handang humarap sa mundo. At sa bawat ngiti at bawat tapang na kanyang ipinapakita, nagiging inspirasyon siya sa iba. Lalo na sa mga kabataang kagaya niya na minsang nawala ng lakas ng loob. Habang nakatanaw sa bituin isang gabi, mahigpit siyang niyakap ni Adrian. Nathan, anak, ikaw na ang aking pinakamalaking tagumpay. Hindi negosyo, hindi kayamanan, kundi ikaw. At sa puso ni Nathan, ramdam niyang iyon ang pinakamaalagang gantimpala sa lahat ng laban na kanyang hinarap. Makalipas ang ilang taon ng tahimik na pamumuhay sa probinsya at tagumpay ng kanilang bagong negosyo, dumating ang araw na hindi na napigilan ni Adrian ang paghahanap ng katarunan para sa lahat ng ginawa ni Clarice kay Nathan. Alam niyang hindi sapat na patawarin at kalimutan na lamang ang sakit ng nakaraan. Kailangan ding panagutan ng madrasta ang kanyang mga kasalanan, lalo na ang pananakit at pagmamalupit sa bata. Isang umaga, habang nakaupo sila ni Nathan sa kanilang veranda, binitiwan ni Adrian ang isang matibay na desisyon. Anak, wika niya, panahon na para panagutin si Clarice. Hindi na lang ito tungkol sa atin, kundi para sa lahat ng batang dumadaan sa ganitong sakit. Hindi dapat palampasin ang ginawa niya. Tahimik na nakinig si Nathan. Bagamat matagal na niyang pinilit maghilom, naramdaman niyang muling bumigat ang dibdib niya. Papa, ibig sabihin po ba makukulong si Mama Clarice? Mahigpit na hinawakan ni Adrian ang kamay ng anak. Kung iyon ang hatol ng batas, oo. Pero higit pa riyan, gusto kong ipakita sa iyo na may hustisya. Hindi pwedeng baliwalain ang sakit na dinanas mo. Muling sumagi sa isip ni Nathan ang mga gabing nilalamig siya sa kwarto habang binubuhusan ng gatas, ang mga salitang mapanakit at ang takot na dala ng bawat araw. Pinikit niya ang mga mata at napabuntong hininga. Kung iyan po ang tama, Papa, susuportahan ko kayo. Agad na kumilos si Adrian. Nakipag-ugnayan siya sa mga abogado at muling kinausap ang mga kasambahay na minsang nakasaksi sa kalupitan ni Clarice. Isa-isa nilang nilahad ang kanilang mga testimonya kung paano tinatakot ng madrasta ang bata, paano niya pinipigilan ang mga kasambahay na tulungan si Nathan, at kung paano siya nagtatago ng mabait na mukha kapag narayan si Adrian. Naging mabigat ang mga araw na iyon. Dumating ang araw ng unang pagdinig sa korte. Nakaupo si Adrian at si Nathan sa isang tabi, habang sa kabilang panig naman ay si Clarice,
Nakayuko, suot ang simpleng damit na malayo sa kanyang dating marangya at magarang pananamit. Nandito tayo ngayon upang talakayin ang kaso ng pananakit sa bata at emotional abuse, malakas na sabi ng hukom. Si Nathan Villarreal, kasama ng kanyang ama na si Ginoong Adrian Villarreal, ay naghabla laban kay Ginang Clarice Villarreal. Nang tawabin si Nathan upang tumestigo, kinabahan siya. Ngunit sa likod ng kanyang kaba, naroon si Adrian, nakatingin at nagbibigay ng lakas. "Kaya mo yan, anak," bulong nito bago siya lumapit. Huminga ng malalim si Nathan at nagsimulang magsalita. "Noon pong bata pa ako, madalas akong pinapahirapan ni Mama Clarice. Binubuhusan niya po ako ng malamig na gatas kapag nagkakamali ako. Sinisigawan niya ako, pinaparamdam niya sa akin na wala akong halaga. Natakot po ako araw-araw. At kapag nandito si Papa, nagbabalat kayo siya na mabait. Pero sa likod ng lahat, iba ang ginagawa niya." Tahimik ang buong korte. Ang tinig ng batang minsan takot at mahina ay ngayoy puno ng katotohanan at lakas. Maging si Clarice ay napaluha, hindi makatingin ng diretsyo. Nang matapos ang testimonya, tumayo si Adrian at nagbigay ng sariling pahayag. "Ako ang may kasalanan kung bakit tumagal ito. Pinili kong maging abala sa negosyo at iniwan ko ang anak ko sa maling tao. Ngayon, humihingi ako ng tawad sa kanya at sa sarili ko. Pero higit sa lahat, nais kong makita ang hustisya. Walang batang dapat makaranas ng ganitong kalupitan." Matapos ang ilang linggong paglilitis, inilabas ng korte ang hatol. Si Ginang Clarice Villarreal ay napatunayang nagkasala sa kasong child abuse at emotional maltreatment. Siya ay mapaparusahan alinsunod sa batas at tatanggalan ng karapatang makalapit sa bata maliban kung papayagan ng korte. Sa sandaling iyon, napaluha si Adrian at mahigpit na niyakap ang anak. Si Nathan naman ay nakahinga ng maluwag. Pakiramdam niya'y tinanggalan siya ng bigat na matagal niyang pasan. Si Clarice ay napaiyak din habang dinadala palabas ng korte. "Adrian, Nathan, patawarin niyo ako," bulong niya. Ngunit alam niyang huli na ang lahat. Pag-uwi nila sa probinsya, tahimik silang mag-ama sa loob ng sasakyan. Hanggang sa magsalita si Nathan. "Papa, hindi ko po akalaing darating ang araw na ito. Hindi ako masaya na makulong siya, pero masaya ako na nakilala ng lahat ang katotohanan." Hinaplos ni Adrian ang ulo ng anak. "Anak, iyon ang pinakamahalaga na hindi mo na kailangang itago ang sakit. Ngayon, malaya ka na. At kahit kailan, hindi na muling mauulit yon." Mula noon, naramdaman nilang mas gumaan ang kanilang buhay. Hindi na nila kailangang lumingon sa nakaraan ng may takot. Ang hustisya na matagal nilang hinintay ay dumating din sa wakas at si Nathan ay tuluyan nang nakapagbukas ng panibagong pahina ng kanyang buhay. Isang pahina na puno ng pag-asa at katotohanan. Makalipas ang ilang taon mula nang lumabas ang hatol laban kay Clarice, tuluyan nang nagbago ang takbo ng buhay nina Adrian, Nathan at Elena. Sa wakas, natamasa nila ang katahimikan at kalayaan na matagal nilang hinangad. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi madaling naghilom. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang bawat aral at bawat pagsubok ay nagpatibay lamang sa kanila bilang pamilya. Si Nathan, na noon ay batang laging takot at umiiyak, ay ganap ng binata. Sa universidad, nakilala siya bilang isa sa pinakamahuhusay na estudyante sa larangan ng agham at negosyo. Madalas siyang iniimbitahan bilang speaker upang ibahagi ang kanyang karanasan. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko, wika niya sa isang pagtitipon, ay hindi kailanman hadlang ang nafaraan para magtagumpay ka. Kung minsan, ang sugat pa ang nagtuturo sa atin kung paano lumaban. Kasama ni Nathan sa bawat hakbang ang kanyang ama. Si Adrian, na minsan nang binalot ng kasakiman sa negosyo at nakaligtaan ang pamilya, ay natutong balansihin ang kanyang oras. Hindi na siya ang dating abala at malamig na negosyante. Ngayon, isa na siyang huwarang ama at pinuno. Mas inuuna ang kaligayahan ng kanyang pamilya bago ang anumang kayamanan. Naging malaki rin ang papel ni Elena. Sa kanyang malasakit at kabutihan, tuluyan na niyang napalapit ang kanyang sarili,
hindi lamang kay Adrian, kundi lalo na kay Nathan. Unti-unting natanggap ng binata na may bagong ina sa kanyang puso. Isang ina na hindi kailanman nanakit, kundi nag-aruga at nagmahal ng buong puso. Sa isang hapunan, minsan ay nagbiro si Nathan. "Papa, sa totoo lang, maswerte kayo kay Ate Elena. Kasi kung hindi dahil sa kanya, baka hindi ko rin natutunang ngumiti ng ganito." Natawa si Adrian at hinawakan ang kamay ni Elena. "Oo anak, hindi ko rin alam kung paano ko nagawa ang lahat kung wala siya." Sa kanilang negosyo, lalo pang lumaki ang kanilang sakahan at produksyon. Ang Nathan's Harvest ay nakilala hindi lamang sa bansa, kundi pati sa ibang bansa. Ang kanilang mga produkto ay naging simbolo ng malinis at tapat na pagsisikap. Sa bawat pakete ng kanilang ani, dala nila ang kwento ng pagbagsak, pagbangon at tagumpay. Isang araw, habang nakatanaw sila sa malawak na lupain mula sa veranda ng kanilang bagong itinayong tahanan, nagsalita si Adrian. "Nathan, anak, ikaw na ang susunod na mamumuno rito. Matanda na ako at ang pangarap ko ay makita kang ipagpatuloy ito." Natahimik si Nathan, sandali. Ngunit puno ng ngiti ang kanyang mukha. "Papa, hindi ko lang ito ipagpapatuloy.